Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kasama. Pasensya na't kararating ko lang at tayo basang-basa. Sus Mario Josep, bumabaybay na ang lakas ng ulan ho. Nawa po nasa maayos na kalagayan po kayo sa ating mga kababayan dyan sa Bicol. Kayo ay magsipanarangin, mga kasama. At grabe ang bagsik ni Pipito. So, right now, Diyos ko, ganyan talaga, pagsubok lang yan, hinaharap natin, no? So, sa atin mga kasama, umulan, bumagyo, kung ano pa man yan, may mga katanungan, sasagot tayo, pero hindi tayo magtatagal mga kasama, no? Bumalik lang ho tayo dito ngayon kasi re-respondi ulit tayo, kukuha lang ho tayo ng kagamitan na kailangan. So, nakapagbayong na ho tayo ron, na i-safety na natin yung mga alaga natin, nasa grada, sa loob ng bahay, medyo malakas na rin doon. So, babalik ho tayo ngayon doon para naman masigurado natin yung lagay ng ating nung ating cording at conditioning area. At medyo grabe talaga, medyo ramdam ang lakas, no? Baka bukas sumahataw na to sa area natin pababa, kaya mag-iingat po mga kasama, lalo na yung papuntang Aurora Province, palabas hanggang norte, no? Sasagupain din ng norte, no? Siguro bukas ng hapon, no? Palabas ng norte to, napakalakas. So, mayroon ho tayong post niyan, update po ng mga kababayan natin sa Bicol kung gaano at kagrabe ang puwersa ni Pipito, napakalakas po. Kaya medyo kinakabahan din ho kami ngayon dahil yung area natin dadaanan din po sa parting south, no? So, kaya todo handa. Pero ganun pa man, maglilingkod pa rin ho tayo sa inyo kahit napakaulan, no? May katanungan kasi sa ating kanina, no, na actually, mahaba yung naging pag-uusap namin. Bigyan natin ng pansin. Sir Jonah, sana mapanood mo to, no? Okay, unang tanong sa akin, Sir, kaya mo bang sunod-sunurin ang clutching ng iyong inahin, no? Ibig sabihin, pwede mo bang ulitin siya at the same process, at the same production number ang kayang ibigay sa'yo? Yes, kayang-kaya po. Number one, kailangan natin ho kasi masigurado yung health conditions nila. Although kahit na para sa akin ho, no, kapag ginawa kasi natin ho ito, yung dalawang magkasunod, siguraduhin nyo po na mapagpapahinga ho nyo yung materialis nyo. Supposed to be sa akin ho kasi 2 years maximum lang ginagamit ko yung aking materialis. Nagre-refresh ako, pinapalitan ko na uli sila within the family tree. So, kasi nga ho, sagsagan ho ang pag-breed ko, sagsagan ang paggamit ko. Kaya sigurado, pigang-piga ang ating materyales. So, kung paano ko ginagawa yon, may connection yon. Kung paano ko rin tawag dito, kung paano ko rin nililinis, no? Yung sinapupunan ng aking inahin. At ito ay base na rin sa experience, base na rin, at ginawa ko to dahil sa experience na to, may pinagbatayan din akong siyensya, no? Pinag-aralang libro. Approve naman, tama naman. So, si Sir Ato kanina, may mga comment, although halfway na correct siya, halfway na hindi. So, meron namang not accurately, but pwede. But bibigyan natin kayo ng isang konkreto, no? Kasi bakit ko ito pinapaliwanag? Like for example, nag-early bird tayo. From early bird, ang target ko kasi is battle cross out, no? And then, syempre, papasok ang local, national, kasabay ng season breeding, no? Season breeding, naglalabas tayo ng battle crosses and straight line, o straight strain. So, may nagtatanong, ano ba yan? Talaga bang mabagal pumatay ang 12 o'clock setting, boss? Hindi ho natin muna sasagutin yan, boss, kasi iba yung topic natin today. So, mamaya na, kung may oras pa tayo sa tanungan, sagutin natin yan. So, ganito, mga kasama. Maraming intentions tayo pagdating ng season breeding. So, unang-una, syempre, makapag-produce tayo ng tinatawag nating battle cross. So, alam naman natin, iba ang karisma ng battle cross pagdating sa ibabaw ng entablado. Pangalawa, dahil dito sa season na to, dito, nag-ano tayo, dito
sisituit tayo na makakapag-produce tayo ng for materials and for sharings, di ba? So, ibig sabihin, not only for intention for the event, but intention also for stocking. So, yung ginamit natin sa early bird, some of the materials, ginagamit natin into local and national on season breeding. So, ibig sabihin, dalawang magkasunod. Okay? So, from battle cross out na settings, gagawin natin pang straight line settings. Paano hindi maapektuhan yung produce nila o masisigurado natin sila na malinis sila pagsampa, no? Nung pangalawang setup natin. Okay. So, ituturo ko na yan para mabilis tayo, mga kasama. Ito po is by science, no? According din sa Book of Veterinary and as per sa mga veterinary expert. At na-proven ko na rin to in due years na dumaan sa palad ko, no? Sa akin, sa experience. Kaya this time, I'm going to share it to you para naman masigurado naman natin na yung ating pag-setup ay hindi masisira. Unang-una kong ipapaliwanag para maintindihan nyo muna, mga kasama, doon sa natural way of no? So kung tayo ay natural hatching, no? Natural hatching method, which is tayo, makikita nyo pag nagpisa na yung ating inahin, makikita mo galit na galit yan pag nilalapitan ng male, no? So ayaw niya kumbaga sa tao ayaw pero in certain time after 10 days, no? 10 days, makikita mo bumibigay, no? Alam niyo na ibig ko sabihin kasi may mga na hindi natin pwedeng banggitin. So, in study rin, once na nag-awat tayo, itatiming ho natin to, mga kasama. Ito, experience ko to. Kung paano yung pagtsempo ko. Ang pagtsempo ko kasi, 1 week na target ko, no, na ititigil lang, hindi na ako nagbibigay ng number 1 ng supplements. Hinihinto na, no? So, ganito yon. If I'm going to target na this week, today is Monday, then ihinto ko siya ng Saturday, for the whole week, wala na akong ibibigay na supplement. Bakit? Kasi po, ng ating kapartner niya, is tumatagal lang po yan ng 10 days, no? Para luminis, no? 10 consecutive days without sampa. So, kung hininto ko siya ng Lunes, hindi na ako magbibigay ng any supplement up to Saturday, no? Yung 1 week. And then, extended ko yan. Bakit ko kailangan extended? Into 10 days. Ganto yun, mga kasama. Ang pag-extend kasi, ang pag-lay ng egg ng ating is every other day, no? So, kailangan ko muna, after na nag-stop ako sa kanya magpasampa, kailangan ko munang kolektahin yung 5 eggs na huling ibabagsak niya. So, kaya kailangan may may recording kayo dun sa cage nila. Kung kailan huminto, cross out nyo, then magtantos kayo. Yung 5 additional drops niya ng eggs na yon, nung kanyang partner. Pero after nun, at naglabas niya na siya ng pang 6 eggs, wala na ho yun. No bearing na yun. Kahit ilagay nyo sa incubator yun, pupustahan ko kayo, walang. So, kung 5 collected eggs yan, it means 10 araw akong nagpalipas. So, ito yung procedure ko. After 10 days, sigurado kong malinis siya, wala na, no? Magko-continuous pa rin kasi mag-drop ng egg yan kasi may pondo yan. So, para mag-continuous mag-produce uli siya ng egg sa inyo, ang ginagawa ko, number 1, pag nakolekta ko na yung pang 5, on that day, hapon, kinaumagahan, kinaumagahan siya, ididilus ko siya o pagpapaligo. Pagpapaligo, and then nagtutunaw ako ng asin sa tubig, at yun yung hinihimas ko
Bang pinaliliguan. Then after nun, patutuyuin, malinis na siya, 1 week natin uli silang ipapriming, at makikita nyo after 1 week, magsisimula na uli siyang mag-drop eggs. Pag nag-drop eggs na uli sila after 1 week, pasampahan nyo naman doon sa second partner nila. In short, mga kasama, gaano katagal, in natural way, na talagang nagpa-flush out. So, nagpa-flush out siya in maximum of 10 days. So, kung ay maganda talaga ang kanilang kondisyon, makikita nyo from this stop ng kanilang pasampa, stop ng kanilang supplement, antayin nyo yung 5 eggs pa na ibabagsak nila. No? Antayin natin yon para masigurado na lahat ng nandoon na sa ibabagsak niya na eggs. Ngayon, kung duda kayo sa sinasabi ko, kolektahin nyo yung pang-anim. So, yung pang-anim na yon, isa lang nyo sa incubator. After 10 days, ikadling nyo. Tingnan nyo kung may... And I will guarantee you, walang... Magiging clear na yon. Dahil wala nang sumasampa. Ngayon, yung sinasabi ng iba, na ito daw ay ginagamitan ng salinane o para huminto, actually, hihinto. Pero hindi malilinis. Kasi walang ganun. No? Walang any kinds of product on market, over the market, na makakapagpahinto ng otherwise baba. No? Pero walang ganun. Kaya lang humihinto sila dahil po kapag maaapektuhan, no? Maaapektuhan po yung tinatawag na collection of nutritions nila sa dietaring ini-intake nila. Kaya yung produce ng egg, due to the stress, naaantala o nadidelay. Kaya nga po, after the 5 collections ng egg, ang gagawin na natin, isang stress. Ginabukasan, paliliguan, so tubig na nilusaw sa asin, yung asin na nilusaw sa tubig, baliktad, ipahid nyo po dun sa kanya. Mainit po kasi yon. And then, on the following day, no, after na madilos uli, idiretso natin sila ng priming. Kapag nakarecover sa stress yung kanilang katawan, magpuproduce na uli sila ng panibagong egg. Pero remember mga kasama, sa pagpiga, always kailangan alalayan nyo sila sa suplementong kailangan. Siyempre, kailangan dyan yung tulong sa katawan, tulong sa ng vitamina, lahat na ibibigay, minerals, alaga, especially the calcium. Kasi po, may mangyayari dyan, pag nasobrahan sa piga, o hindi maganda yung kanilang mineral intake, di maganda yung kanilang nutritional intake, pati supplement intake, magkakaroon po sila ng EDS. Ano nga ba ang EDS? Ang EDS, ang tawag dito ay egg drop syndrome. Masipag sila magbagsak ng itlog, ang kaso malambot lahat, no? So yung iba, ang sabi kulang sa calcium, kinakalcium pero hindi nako-correct. Pag hindi ho nako-correct sa calcium, that one is egg drop syndrome. Ibig sabihin, maganda ang katawan ng ating alaga, pero malnourished na yung pangloob niya. Hindi na nagpuproduce yung katawan nila ng maayos. So, paano ba yon? Nagiging sakit kasi ho yan. So, nakakapag-prevent po dyan. At yan po ay isa sa magandang binibigay kung tayo ay nagsiset ng priming simula pa lang. Which is yung pagbibigay ng egg drop syndrome sa kanila, plus, syempre, magbibigay tayo ng tinatawag na parental immunity. No? Pasensya na kayo, may nagbabarena mga kasama. May naghahabol din yata naglalagay ng harang doon sa likod natin. So, yun mga kasama. So, too much naman yung 14 days na, actually 14 days talaga malinis na yun, no? Kung talagang hiniwalay na natin. And then, yung kay Sir Ato, kaya nga sabi ko, may part na tama, may part na mali. Kasi yung pagbibigay ng salin, hindi totoo yun. Yung hindi totoo yun. Wala hong nakakapigil sa pag-production unless wala nang mate yung kanilang egg, o wala nang pumapasok. So, 10 days po ang maximum. Kahit magtanong tayo sa mga registered vet na ang specialization is for avian. So, yan din ang sasabihin sa inyo. At tinesting ko ho yan mga kasama.
Kinuha ko yung 5 collected eggs, and then kinuha ko yung pang-anim. Yung pang-anim, sinama ko sa salang. After 10 days, kinakadling ko, wala talagang nakukuhang. Doon nga sa huling 5 eggs na kinukuha nyo, may isang sasablay na doon na talagang walang, dapat lang kadalasan ng pero minsan may 5 talaga, pero yung mag-anim, wala ho talaga. So yan, sa curiosity ko before din yan dati, kinokolekta ko yung pang-anim. Nagbabaka sakali na may mapipisa. Suddenly, nagiging siyang Penoy, no? So, yun yung, yun yung katotohanan nun. Kasi, tinest trial ko. Ngayon, kung duda rin kayo, subukan nyo yung pattern ko, isa lang nyo rin sa incubator, no? Ngayon, doon, makikita nyo talaga kung sino hindi. And then, the same time, sabi ko nga, hindi ko recommended gawin to, no, na dalawang sunod, no, na gagamitin kasi medyo sabihin na natin anong tawag dito, masyadong kasi sabi ko nga sa inyo, on my clutching, kaya kong pigain siya ng 16 to 20 eggs sa isang gamitan, and then ilang araw lang ang pagitan, almost 2 weeks lang magiging pagitan niya, no? Kasi syempre after 10 days paligo, and then deworm, then 1 week, so mahigit naman pala at least 17 days. Sabihin na natin 2 weeks and a half lang yung magiging gap niya. And then sasalang uli siya. Pipigain ko na naman siya ng ganong piga. Afterward nun, hindi ko na siya magagamit for late born. No? Kasi talagang durug na Kaawaan na natin. So ang gagawin ko dyan, i-re-ranging ko, puputulan ko na sila ng pakpak at i-re-ranging ko. Kaya kay Sir Du, kay Du Silangan, no? Yung na bigyan natin ng pakonsuelo, napansin niya, kasi nga po, tapos ko na siyang gamitin. So, pinagkaloob ko na sa kanya, o binigay na natin sa kanya yung personal na ginamit ko, at niranging na siya. Doon sa ranging kasi, mga kasama, natural nilang kukunin yung mga minerals na nawala doon mismo sa surroundings nila. And then, tinutulungan natin sila sa paanong paraan. Sa ranging kasi natin, importante sa akin kasi dyan, yung tinatayuan ko ng recovery ranging, yung may bahay ng termites. Okay? So, doon ako nagpapa-assemble. Ngayon, paano ko kinukulong yung termites na doon lang sa area niya? May nagtatanong din. Simpleng-simple po. Yung paglalagay ng anti-soil treatment, no, ng against termite. So, kung gaano kalaki yung area mo, sukatan mo yon, hukayin mo yung buong gilid na yon, at may binibili hong pan-treatment dyan, binubuhos po sa lupa. So, dahil po doon, yung paikot na yon, hindi ho matatawiran basta-basta yon ng termites. Wag lang merong magkakakonektang puno. No, kaya sa akin, walang puno talaga yung ranging. Kasi unang-una, dadapuan din yan, liliparan din yan, makakalabas sa net, no? So, ang pwede lang sa akin doon is yung maliliit na pwede nilang gawing hapunan, tungtungan, kagaya ng Madre Cacao. Yung mga ganon. Madre Cacao, natural foods rin nila ho yan. Para sa pagkakaalam ninyo, yung dahon ho niyan is good source of protein and carbohydrates po sa mga alaga natin. Kaya kalimitan, Madre Cacao ang nakatanim sa akin sa loob ng ranging. And then ang paligid ko po, marami akong tanim dyan ng oregano, alternate yan oregano, tanglad, no, nakapaikot. Kasi nga po, pag puno ka ng tanglad, paikot, ang mosquito, maiiwasan natin. So, ewan ko, basta ayaw nila ng amoy niyan. So, kaya tuwing hapon, ang ginagawa, yung dahon yan, ang mga tao, so, nakatanim yan, nilalamukos lang ho nila yan para sumingaw. Paikot. Nilalamukos nila yan, araw-araw. Hindi ho para putulin, lalamukusin lang. And then, kaya ho rin may oregano, pinapapak din ho ng alaga natin yan. So, isang good source din yan. Ang oregano, para sa pagkakaalam nyo mga kasama, this is the only plants with contain of natural B12 and 3 kinds of antibacterial components. So, yan ang advantage po ng mga kaalamang natural. So, malaki ang tinitipid. Nagre-recover na sila, meron pa silang pang kontra sa mga illness through natural resources, no? And then, of course, habang nagre-recover sila mga kasama, ito yung dietaring the best pa rin na natural source. Kung meron ho kayo na
tawag dito, mga inuling na kawayan, inuling na bao, o kahit anong klaseng uling, magdikdik ho kayo niyan. Wag naman yung sobrang durog na durog. Diktikin nyo lang na parang kasing lalaki na lang ng ano siya, butil ng mais, no? And then isaboy nyo sa paligid. Kasi ang charcoal, isa yan sa pinagkukunan nila ng source of mineral. Including din po yung mga durog na shells, no? Ng oyster, hinihingi lang ho yan sa Cavite, nakatambak lang yan doon, kumuha na lang kayo, nakasako lang, libre yan. And then gilingin nyo, kaya ako may panggiling talaga ako. Kung kaya lang, syempre, wag naman buo-buo, durugin nyo muna kahit masumasuin nyo o martil-martilyuin nyo. Kaya ako may panggiling ako, yung kagaya nung sa palengke, no? Pero intended ko lang yon para doon sa mga oyster shell. So, ganun lang po, kung gusto nyo makatipid. And then, hopefully, nasagot ko yung katanungan nung nagtatanong sa atin dyan kung paano natin aalisin ng tama yung similya ng unang naging broodcock natin para magamit natin yung ating hen dun sa susunod na partner niya. Ngayon, sasagutin na natin muna yung isang katanungan sa atin. Pasensya na kayo, maninigarilyo muna ako at nilalamig na ako at nababad ako talaga magdamag sa ulan.